Sa Korea, may isang doktor na nagngangalang Jun na nagsulat ng Dongwei Gam na isang medical na encyclopedia. Ang kanyang medikal na kasanayan ay naging kilala sa loob ng palasyo at sa huli, pinili siya na maglingkod sa palasyo bilang isang manggagamot. Mula sa puntong yun, nagsimula siyang makaranas ng inggit. Sa huli, nagtrabaho siya sa isang pampublikong tanggapan para sa kalusugan sa halip na sa palasyo. Doon, nagtrabaho siya bilang isang doktor na nagpapagamot ng mga tao. Bumisita sa kanya ang isang kaibigan at nagsabing, hindi mo ba nadarama na hindi ito patas para sa iyo? Nang may mga kasanayang gaya ng sa iyo, makatarungan ba na narito ka sa labas at nagpapagamot ng mga ordinaryong tao sa halip na nagtatrabaho sa palasyo? Inudyukan siya ng kaibigang ito na nasa tabi niya. Gayunman, hindi tinuring ni Jun ang kanyang sarili na natanggal sa trabaho, kundi nagpasalamat siya para sa pagkakataon. Ang dahilan kung bakit nagpapasalamat siya ay nasa loob ng palasyo, araw-araw, wala halos may sakit na gagamutin. Gayunman, nakikita ang mga taong dumarating araw-araw na nagdurusa at humihingi ng tulong, sinabi niyang, dito, mas marami akong pagkakataon na makapagsagawa ng tunay na panggagamot kaysa sa gagawin ko sa palasyo. Ito ay mas mabuti at mas makabuluhan para sa akin. Sa ganitong paraan, nilaan niya ang sarili sa pagbibigay ng medical na pangangalaga sa maraming tao hanggat maaari, kung nangangahulugan ito na isa pang tao ang matutulungan. Pag nabibigo tayong makontento, patuloy tayong nahuhulog sa kasalanan at naiinggit. Sa ating kawalang kasiyahan, tila madalas na lumitaw ang mga damdamin ng kababaan, mga reklamo, at pagkayamot. Gayon din, si Apostol Pablo ay di natitinag ng may pasasalamat sa Diyos sa anumang kalagayang kanyang kinaroroonan. Kaya sa Philippians chapter 4 verse 10, sinabi niya na, siya ay labis na nagpapasalamat at nagagalak para sa biyaya ng pagkakontento na natanggap niya mula sa Diyos.